Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Nako ito mga kababayan, mga ka-analyze, pag-usapan lang ho natin itong viral trending ha. Dito ho sa mainstream media ha? At dito ho mapa social media na kung saan ay may isa hong babae na misteryoso hong biglang nawala ha nung adyos ho ng Disyembre na dapat ngayong araw ho ang kanyang kasal. Ngayong December 14, ngayong linggo, 2025. Basahin ho natin itong report. Soon to be a bride. Nabibili lang sana ng sapatos pangkasal, nawawala. Nananawagan ngayon ang fiancé at pamilya ni Shera Diwan sa kung sino man ang nakakita sa kanya. Nakatakda sana siyang ikasal ngayong araw, December 14, 2025. Ngayong araw dapat daw ho ng linggo. Kasal niya dapat. Si Shera ay nagpaalam lang daw sa kanyang fiancé na si Mark R.J. Reyes noong ika-10 ng Disyembre 2025. Nabibili lang ng sapatos para sa kanilang kasal. Nako. Base sa mga nakalap na impormasyon sa mga CCTV, huling nakita ang babae sa Petron Gas Station, Atherton, St. North Fairview, Quezon City. Sa Fairview. 1:35 ng tanghali. Naka-jacket at pants na itim. Naglaan ng pabuya 20,000 pesos ang pamilya ni Shera sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon sa kanyang kinaroroonan. Maaaring maipag-ugnayan sa pamilya ni Shera sa mga numerong ito. Ayan ho, makikita nyo ho yung numero na yan sa screen. At ito hong babae, ayan ho. Bata pa. Huh? Ayan ho. Ito ho yung CCTV. Basahin natin. Panoorin CCTV footage ng soon-to-be bride na naulat na nawawala. Ayan, no? Panoorin nyo ho. Diyan ho yata yung sa bahay nila, sa Iskinita. Actually, mga kababayan, yung kanyang dapat ay mapapakasalan, no? Kaya nagsalita na. Ha? Pakinggan ho natin ito. Ayan ho. Huwag nyo natin ipakita ho yung video kasi itong ABCBN nagka-copyright ito. Pakinggan na lang natin, lalaksan na lang ho natin, mga kababayan. December 10 po, at Wednesday po. Magkausap po kami nung starting nung na-receive niya yung wedding gown niya. So, nung na-receive niya po yun, nagpaalam siya sa akin agad na pwedeng bumili siya ng sapatos. So, sabi niya sa akin, mag-prepare view center mo na lang daw siya para makamura. So umokay naman po ako. Tapos yun po, nagbalot-balot din siya sir ng mga giveaways namin sa kasal. Then, around 1:18 PM po nga, yun po yung last na chat niya sa akin na pupunta na nga daw po siya ng center point. Then iiwan niya yung cellphone niya para makapag-charge. Ngayon po, pagdating ko po ng bahay po around 5 PM po, nagtaka na po ako kasi bakit wala pa siya. Sabi ko, pero hindi ko pa po talaga agad na inisip na na hindi pa siya nakaka-uwi. Kasi usually po, mga around that time din po, namamalengke din. So, nung mga nag 6 PM na po, yun na po, doon na po ako na medyo parang sobrang tagal na. Doon na po ako nag-reach out po sa mga kapatid niya. Sabi ko, tara punta tayo ng Center Mall. Pinabahal na ako doon kasi sobrang tagal na, parang 5 hours na mahigit. So sabi ko, nagpasama ko sa kapatid niyang isa na punta na tayo ng Center Mall kasi i-check natin kung nandun siya. Nag-ikot na po kami doon. Nung hindi po namin siya makita nung mga
6 to I think 7 PM, pumunta na po kami ng Barangay North Fairview. So doon po namin unang nakita po yung CCTV na meron po kami ngayon na nakita po siya sa I think McDo mga around 120 129 gano'n McDo. Dito po sa Atherton din po. Tapos yung pinaka last scene po sa kanya is around 1:37 PM. Doon na po sa may Petron North Fairview po. So yung naging problem lang po namin sir, hindi po kasi namin malaman kung nakasakay siya during that time kasi po yung CCTV po is putol na po siya. So yun po. Hindi siya nakarating ng mall. Yun po yung lead po sana sir na kailangan po namin na mahanap kung nakasakay po talaga siya papuntang Center Hall. Bukod sa paghanap sa mga CCTV, nag-report na kayo sa police? Yes po, nag-report po kami agad sir ng police station ng mga I think around 8 PM po nung same day po. Then ang sabi nga po sa amin as advice po is syempre po yung the 24-hour rule po na before na ma-declare po as missing. So winait po namin yun pero bumalik po kami agad ng police station ng around 10 AM to request po sana ng CCTV from the mall po. So may nakuha ba kayo sa CCTV sa mall? Yun po, nag-review po kami ng mga CCTV sa Fairview Center Mall. So nakapag-review naman kami ng at least I think 3 CCTV footages din po yun. Pero wala po. Ngayon po, meron po kasing CCTV doon na I think yung sa main entrance po, yung as per the management po ng Center Mall is under maintenance po. So yun po yung hindi po namin ma-check kung nakapasok ba or nakalabas po. Opo, actually po, nung pa lang, I think Friday pa lang yun sir. Nag-ano na ako, sabi ko, cancel ko na yung kasal. Kasi po parang sabi ko hindi na appropriate kung makita ko siya mamaya or sa kinabukasan na ituloy pa yung kasal kasi nga po hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya, baka na trauma, mga ganun po. Kaya sabi ko parang hindi magandang mag-celebrate na ituloy na. Kailan lang dapat kasal nyo? Ngayon po sir. Anong oras dapat? 4 PM po today. So lahat naka-ready na? Lahat po naka-ready na po sir. Sobra sir. Pero yung pakiramdam po sir, ang pinaka goal ko talaga ngayon sir, wala na akong talagang pakialam. Teka muna, napakasakit mo na, no? Sa isang lalaki, isipin mo, adjust pa nawawala, December 10. Tapos ang kasal nyo ngayon, 14 linggo. At 13, magre-ready pa rin kasi kinabukasan kasal na. Pero hindi mo malaman kung babalik. Ha? Tuloy natin. Dun sa nagastos namin, sa preparations namin, ang pinaka-importante talaga sa akin yun, sir, makabalik siya ng maayos, sir. Sir, wala po talaga kaming napag-awayan during that day. Sobrang, yun nga po sabi ko nga po sa inyo, dumating yung mga wedding accessories namin during that day. Sobrang excited kami, especially siya, sir, kaya nga napaisip siya na bilhin na din siya agad. Ngayon po, nakabili na po siya agad doon. Yun nga po, nagpaalam na siya sa akin. Ayun po. Gaano ka? Yun nga po sir, medyo mabigat po talaga sa loob actually sir, na biglang nawala. Kasi siyempre sir, ilang taon din kasi namin siya pinagandaan. 2023 pa lang po sir, na po kami, engaged na po kami. Then yun nga po, kasabay po nito po sir, magte-10 years na rin kami itong January. Kaya sobrang excited kami sir. Then, ang dami namin plano sir talaga na gawin after the wedding kasi wala din po kaming anak, gusto namin magkaanak, gusto namin paayos yung bahay namin, maganda. Kaya po sobrang mahirap po talaga. So kayo ay nagsasama na pala kayo? Opo sir, since ng pandemic po. Kasi if 100% work from home po kasi yun. So usually po, nasa bahay lang yun, lalabas lang po yun pag mamamalengke, or pag may po kami, galap po kami outside, yun po. So wala kang idea talaga kung nasaan siya ngayon? As of now sir, wala po kaming lead kung talagang nasaan po siya ngayon. Baka nanonood siya ngayon, o kung sinong may hawak sa kanya, anong gusto mo sabihin? Especially po sa ko po, ay mahal, Shera. Hindi ko lang. Uwi ka na. Kasi hindi lang naman ako yung naghihintay sa'yo dito. Dami nagmamahal sa'yo, mga katrabaho mo, mama mo, ilang araw nang walang tigil ang pag-iyak. Papa mo, hanggang ngayon may sakit pa rin, hinihintay ka namin dito. Kung sino man po yung may hawak sa kanya, please lang po, pakiusap po. Ipakiingatan po kung huwag niyo pong sasaktan. Yun lang po. Sana po, ibalik niyo po sa amin ng maayos po. Marami pong nagmamahal kay Shera po. Sobrang bait po ng tao po po yun. Siya wala siyang trabaho no? May po siya, may trabaho po siya as a bookkeeper po. Bookkeeper? Opo. Ikaw ay IT po ako. IT. Opo.
Sige. Sir, sobra-sobra, sir. Yun yung tao, sir, na ano, sir. Alam mo yun, ang hirap, ang hirap awayin ba, kumbaga. Kasi parang ikaw yung may yung awayin yun yung mga ganun, sir. Tapos, siya lang talaga, sir, yung o di mga sabihin, siya yung talagang nagpabago sa akin, sir. Siya yung talagang nagtiyaga sa ugali ko, sir. Hanggang sa, parang, tinagaw niya ako ng tinaga, sir, hanggang sa maging fit ako na partner sa kanya na ito to the point na ito, sir, nag-decide na nga kami magpakasal. O ayan ho mga kababayan ho yung salaysay ho nung boyfriend or fiancé or dapat mapapakasalan ho ng babae, itong lalaki. Ito ho yung video sinasabi niya sa gasoline station ng North Fairview. Alam ko ito Oo. Alam ko ito, pakita natin yung sa ano. Ito ho yun Wala na yun dito? North Fairview Gasoline Station. Ayan yung babae. Ayan siya. Opo. Ito, yung video, sa iskinita siguro ng bahay nila to. Ayan. Sa iskinita ng bahay. Ngayon, naglakad siya papuntang kanto para sumakay doon sa gasoline station. Ito na yon. Hanggang dyan lang yung kuha. Sir, hanggang dito lang. O ngayon mga kababayan, kasi ako alam ko itong lugar na ito. Mula doon sa may Petron Gasoline Station ng North Fairview, papuntang FCM, Fairview Mall Center, nabibilihan niya ng sapatos ng babaeng nawawala para sa ikasal sila ng 14 ngayong dapat araw. Nung adjust ang ginawa niyang pagbili ng sapatos. Magmula ho doon sa gasoline station na ito, Petron, North Fairview, magmula ron sa FCM Mall, kung wala hong mangyayaring magiging traffic pababa, ay, wala pang 5 minutes. Pwede hong lakarin. Wala pa hong 5 minutes. Siguro kung walang traffic, siguro wala pang 2 minutes. Ganun kalapit. Merong rito, dapat ang gawin nila, maghanap pa sila ng ibang establishmento doon kasi marami yung establishmento nakaharap doon papuntang North Fairview na pwede siguro makatulong kung nakasakay itong taong ito. Maganda kasi malaman kung saan nakasakay at maplakahan yung sasakyan. Kasi ang hirap ho ng feeling, nito pakiramdam ho nitong lalaki. Siyempre, hindi maiwasang, inayawang ba ako? Inayawan ba ako? Tumakas ba siya sa kasal namin? May iba ba siya? Kung wala namang ganun pakiramdam, may nangyari ba? May nangyaring dukutan ba? May gumawa ba sa kanya ng kasamaan? Kasi mga kababayan, kung naalala nyo ho si Jobeling Galieno, yung nawala hong babae, dyan ho sa Palawan. Dyan ho sa Palawan. Ano lang yun, pumasok lang yun, papuntang Robinson. Hindi na ako nakabalik. May mga nakitang buto. Sabi, kanya raw yun. Pero, ang dami nagtataka kasi, 1 linggo lang nawala, naging buto agad. So, hanggang ngayon, naniniwala na hindi si Jobeling Galieno yun at may sinamahang lalaki. So, wag naman sana maging ganun ang istorya nito. No, na mawala na lang ng parang bula na hindi na mahanap kung saan lupalop napunta. So, abang ho tayo, update ho tayo sa pangyayaring ito. Mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye.